Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay tulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng isang perlas na napakahalaga. Siya'y humayo, ipinagbili ang lahat ng kaniyang ari-arian at ibinili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung inyong mapapansin sa karaniwang panahon, muli nating naririnig ang mga parabola o talinhaga ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga talinhaga? Ang mga talinhaga ay mga kwentong panlangit na may matututunan tayong kaalaman, karanasan sa ating buhay dito sa lupa. Kaya nga kung inyong mapapansin, si Jesus Nazareno gumagamit ng iba't ibang tauhan, iba't ibang mga bagay tungkol sa paghahanap ng kasagutan sa buhay ng tao. Kalimitan ang mga talinhagang ito ibinibigay ni Jesus Nazareno, hindi upang lituhin ang kaniyang mga alagad o mga tao, kung hindi upang mas lalo tayong mag-isip sa ating pang-araw-araw na buhay, upang tayo ay mas higit na magnilay sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, muli sa ating ipinapaalala ng Panginoon, na ang tunay na kayamanan natin ay hindi natin matatagpuan
sa lupang ito. Ang tunay nating kayamanan, matatagpuan lamang natin sa Diyos. Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, solo Dios basta. Only God suffices. Ang Diyos sapat na. Kaya nga lagi kong sinasabi, marami sa mga tao laging naghahanap ng kaligayahan. Ang mga tao sa kanyang gawain laging naghahanap ng kaniyang pansariling kaligayahan. Pero pagmasdan ninyo, anumang yaman ng tao, anumang galing niya, anumang lawak ng kapangyarihan niya, ang kaligayahang ibinibigay ng mundo ay panandalian lamang. Ang tunay na kaligayahan, tanging si Jesus Nazareno ang makapagbibigay. Mayroong puwang sa puso natin na tanging Diyos lamang ang makapupuno. There is a vacuum in our hearts that only God can fill. Kaya nga kung inyong mapapansin, anumang dami ng pera ninyo para bumili ng mga bagay na makakapagpaligaya sa inyo, darating ang panahon, magiging malungkot din kayo. Yan ay kung wala kayong Diyos sa inyong buhay. Anumang lawak ng kapangyarihan ninyo sa kasalukuyan, marami man kayong tao o manggagawa, kung walang Diyos sa inyong buhay, hindi ninyo mararamdaman ang tunay na kapanatagan. Sapagkat tanging Diyos lamang ang makakapawi ng ating kalungkutan at lumbay sa buhay na ito. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay kaliwanagan sa ating pusong sugatan at matamlay. Ang nakalulungkot ngayon, mga kapatid, kay Kristo, marami sa atin patuloy pa rin na naghahanap ng kaligayahan sa mga material na bagay, sa mga makamundong bagay at mga gawain. Pero ang paalala sa atin, huwag na tayong tumakbo o sumang-ayon sa mundong ito. Subalit, ang ating pagsang-ayon dapat sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ang magdadala sa atin sa tunay na kabanalan. Kaya pagmasdan ninyong mabuti, kahit ang isang tao ay naghihirap sa buhay, kahit ang isang tao ay salat sa material na bagay, pero kung ang taong iyon, ang kaniyang kayamanan ay Diyos, higit pa niya ang pinakamayamang tao sa buong mundo, sapagkat ang taong iyon, natagpuan niya ang tunay na kayamanan sa mundo. Kaya nga mga kapatid, kay Kristo, ipinapaalala sa atin, hanapin natin ang tunay na kayamanan. Maglaan tayo ng oras upang hanapin ito. At ang tunay nating kayamanan ay ang Diyos. Kaya maglaan tayo ng oras at panahon upang mas higit na makilala ang ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.